Isang nakagigimbal na pahayag ng China pagkatapos batiin ni President Bongbong Marcos ang pagkakapanalo ng bagong presidente ng Taiwan. At tila baga lalong lumalabo at lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at United States of America. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sinumon ng China ang embahada ng Pilipinas matapos batiin ni Pangulong Marcos ang bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te, na kaalyado rin ng dating presidente ng Taiwan na nagsusulong ng mas maigting na independente ng Taiwan palayo sa prinsipyo ng One China sa literatura ni President Xi Jinping. Gusto kasi ni Xi Jinping na pagkaisahin ang Taiwan at ang China. At dito makikita natin ang sobrang kasiyahan ng mga tao sa bansang Taiwan matapos ngang manalo ni Lai bilang bagong presidente ng Taiwan. Napakaraming mga bansa ang nagbigay ng congratulations sa bagong presidente ng Taiwan. Isa na dito ang United States of America. Ngunit ito'y kinundina ng China at sinumon ang bansang Amerika dahil sa kanyang pagsuporta daw sa gobyerno ng Taiwan. At sinundan pa ito ng pagbati ng ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos sa bagong presidente ng Taiwan na sobrang ikinagalit ng gobyerno ng China. Labis daw kasi na nilabag ni Pangulong Marcos ang One China Principle na ito ay paglabag sa patakaran ng China at nakikialam daw sa internal na mga usapin ng China. Ayon pa ito sa isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry. At nitong Martes, Enero 16, nagpatawag ang embahada mula sa Pilipinas ang China at binalaan ang bansa na huwag maglaro ng apoy matapos batiin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes ang President-elect ng Taiwan na si Lai Ching-te sa kanyang tagumpay sa eleksyon. Labis daw na nilabag ni Pangulong Marcos ang One China Principle at nakikialam sa internal na usapin ng China na ayon sa Chinese Foreign Ministry. At ayon pa sa Rappler, nitong Martes, nilinaw ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang One China policy ng bansa matapos ang pahayag ni Pangulong Marcos. Ngunit hindi naman pinabawi ng ating Pangulo ang kanyang pagkakabati sa bagong presidente ng Taiwan. At dahil dito, lalo pang uminit ang China sa mga hakbang na ginawa ng United States at ng Pilipinas. Sa tingin nyo kaibigan, ito ba ay hahantong sa mas matinding friksyon sa pagitan ng Pilipinas at China? I-comment mo naman sa ibaba mga kaibigan ang iyong kuro-kuro upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Ngunit habang nagkakaroon ng friksyon ang iba't ibang bansa, isaalang-alang natin ang salita ng ating Panginoong Diyos na masusumpungan sa banal na kasulatan. Hebrews 10 verse 24 to 25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaibigan, hindi na ito ang oras na tayo ay manghina sa ating pananampalataya. Ang layunin ng channel na ito ay ipakita sa atin kaibigan na tayo ay malapit na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman, ninanais ko na naway mapalakas tayo ang ating loob na lalong kumapit sa ating Panginoong Diyos habang nakikita natin ang mga pangyayari sa ating mga paligid na nagpapahiwatig ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Yesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil naniniwala kami Panginoon na malapit na po kayong dumating. Nandito Panginoon ang mga babala ng pangatlong digmaan. Tulungan kami Panginoon. Ano man ang mangyayari Panginoon sa aming mundo, kayo na po ang nakakaalam kung paano po kami ililigtas. Nawa Panginoon, ang kapayapaan ang umiral sa bawat isa na masusumpungan lamang namin sa aming Panginoon Jesucristo. Tulungan kami naman ng palataya ng mas malalim at makilala po namin ang aming Panginoon Jesucristo sa aming buhay mula ngayon at magpakailan pa man. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala.
Napakito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.